Ang supplementary video na ito ay hindi kinakailangan. Ngunit, ipapakilala nito sa inyo ang isang checklist upang magkaroon kayo ng organisado at sistematikong paraan ng pagsusuri ng fundus photograph ng isang pasyenteng may diabetes. Ang listahang ito ay gagabay sa inyo na suriin ang una, kalidad ng larawan, pangalawa, mga palatandaan ng diabetic retinopathy, at pangatlo, kung kinakailangan bang agad i-refer ang pasyente sa isang ophthalmologist o kung maaari lamang siyang i-follow up matapos ang 6 hanggang 12 buwan o isang taon. Una, yung quality ng photo. Tingnan ninyo kung malinaw o nakikita pa ang mga importanteng structures ng retina. Kung hindi nyo na makita, pwede na ninyong i-label ang picture na ito bilang ungradable. Kapag ungradable ang mga fundus photos na ibinibigay sa inyo, mas mainam na i-refer ninyo ang pasyente sa isang ophthalmologist. Pangalawa naman ay yung checklist. Makikita ninyo na karamihan sa checklist na ito ay na-discuss na natin. May iba lang na hindi ko na masyadong dinaanan dahil masyado ng technical para sa level ninyo, tulad ng venous beading, location at size ng hard exudates, at intraretinal microvascular abnormalities. Sa pinakababa ng checklist ay nakalagay ang dapat ninyong pagdesisyonan. Kung ire-refer ba ninyo ang pasyente o pabalikin na lamang makalipas ang isang taon. Kung paisa-isa ang hemorrhage at hard exudates at hindi naman malabo ang paningin ng pasyente, maaaring ipa-follow up na lang sila ng 6 na buwan hanggang isang taon. Pero, kung may nakita kayong mga danger signs at may reklamo na ang pasyente na malabo ang kanilang paningin, kailangan nang i-refer ang pasyente sa ophthalmologist. Para ma-practice kayo sa paggamit ng checklist na ito, may inihanda akong 15 fundus photos. Pag tiningnan mo itong fundus photo, medyo malabo siya. Di masyadong makita yung mga blood vessels, pero nakikita pa rin yung optic nerve na may konting white membranes. Pwede nating sabihin na hindi masyadong clear yung picture o ungradable. Pero delikado ito kasi ibig sabihin may humaharang sa retina. May something talaga sa vitreous. Mas okay na i-refer natin itong pasyente sa ophthalmologist para ma-check ng maayos. Sa picture na ito, sobrang linaw ng mga structures ng retina. Kaya pwede natin i-grade ng maayos dahil maganda ang quality. Kitang-kita ang optic disc at mga blood vessels. Yung puting spot sa gitna, hindi yan sign ng diabetic retinopathy. Yan ay artifact lamang, maaaring glare o reflection sa camera. Dito sa fundus photo na ito, malinaw naman. Kita natin ng maayos yung optic nerve. May mga hard exudates din malapit sa macula. Gradable yung image at mukhang may signs na ng diabetic retinopathy. Pwede na nating i-refer itong pasyente sa ophthalmologist para ma-assess ng mas maigi. Itong photo na ito, gradable ba o hindi? Sa tingin natin, gradable naman kasi kita ang optic disc at yung mga maliliit na branches ng blood vessels. Pero wala tayong makitang hard exudates, hemorrhages, o iba pang signs ng diabetic retinopathy. Kaya mukhang hindi pa kailangang i-refer ang pasyenteng ito sa ophthalmologist. Pero, importante pa rin na payuhan mo siya na bumalik after 1 year para ma-check ulit. Kung alam mong hindi masyadong sumusunod sa meds or lifestyle changes, mas okay na pabalikin mo siya every 4 to 6 months para mas ma-monitor ng maigi ang retina for progression. Ito yung picture na medyo blurry pero gradable kasi kita pa rin natin yung mga kalat-kalat na hard exudates at retinal hemorrhages. Pinaka-importante, hindi na natin makita masyado ang macula at fovea. Kaya dapat na i-refer agad itong pasyente sa ophthalmologist dahil siguradong malabo na ang paningin niya.
Katulad ng last photo, medyo out of focus din ang larawan, pero gradable pa rin. Kita natin yung maraming intraretinal hemorrhages, hard exudates, at may cotton wool spot sa ibaba. Malinaw na may diabetic retinopathy ang pasyente na ito, kaya kailangan na i-refer ito sa ophthalmologist para ma-manage agad. Ito yung sunod na photo. Malinaw siya at gradable. At kitang-kita natin ang mga delikadong senyales ng diabetic retinopathy. Mayroong new vessels at neovascularization sa ibaba, membranes o mga agiw sa ibabaw ng retina, at pre-retinal hemorrhages, pati na rin ang mga hard exudates. Lahat ng ito ay nakikita sa advanced stage ng diabetic retinopathy at posibleng kailangan na ng surgery. Kaya dapat i-refer agad ito sa ophthalmologist. Ipaliwanag ninyo sa pasyente ng mabuti kung bakit urgent na makita siya. Medyo malabo ang photo na ito, pero gradable pa rin. Bakit? Kasi kita natin dito sa bandang taas yung fibroproliferative membranes. Ibig sabihin lang, late stage na to ng diabetic retinopathy. At kahit hindi siya kasing lala nung previous photo, hindi na pwedeng mag-antay at kailangan agad i-refer sa ophthalmologist. Medyo malabo ang photo, pero gradable pa rin. Bakit? Kasi kitang-kita natin yung mga abnormal na membranes na tumubo sa paligid ng macula. Delikado to. Ang mga ganitong fibrovascular changes ay malinaw na senyales na baka kailangan na ng laser treatment or surgery para maiwasan ang tiyak na pagkabulag. Gradable ang picture na ito. Kita natin yung mga intraretinal hemorrhages at hard exudates. Pero iba yung itsura ng optic nerve dito. Namamaga siya, hindi tulad ng mga naunang cases kanina. Ang tawag dito ay optic neuritis. Mahalaga na i-refer din natin ang ganitong mga cases para ma-confirm at ma-manage agad. Sunod, gradable yung picture. Malinaw na malinaw. Pero may nakikita tayong itim na bilog sa macula malapit sa fovea. Alam nating hindi ito diabetic retinopathy dahil walang hemorrhages or exudates. At hindi rin yan laser scar. Posibleng ito ay retinal nevus. I-refer pa rin natin sa ophthalmologist para ma-rule out ang iba pang sakit. Eto naman, may nakikita tayong maliit na itim na lesion malapit sa fovea. Tulad nung nakaraan, hindi to diabetic retinopathy. Pero mas maganda pa ring i-refer sa ophthalmologist para ma-check ng maayos. Good news! Tulad nung nakaraang kaso, hindi ito emergency. Pwedeng ischedule ang referral sa loob ng 1 hanggang 4 na linggo. Importante lang na una, ma-document ng specialist ang itsura at laki ng lesion. Pangalawa, ma-schedule ang follow-up. At pangatlo, ma-monitor ng maigi para makita kung nagbabago over time. Pwede natin sabihin sa pasyente na walang immediate danger, pero kailangan pa rin nating ma-evaluate para sigurado. Malinaw ang photo at kitang-kita na ito ay gradable. Pero ang nakikita natin ay isang malaking cotton wool spot at namumuting retinal artery. Sa itsura pa lang, alam na natin na kailangang i-refer ang pasyenteng ito na mayroong retinal artery occlusion. Pwede natin sabihin sa pasyente, "Sir, may bara po sa ugat ng mata niyo. Kailangan natin itong aksyonan agad, kaya pupunta po tayo sa specialist ngayon din." Sunod, clear naman yung photo. Gradable siya. Pero wala tayong makita na intraretinal hemorrhages, hard exudates o membranes sa retina. So hindi to diabetic retinopathy. Pero obvious na abnormal ang retina niya. Kaya para mas safe, mas okay pa rin na i-refer natin tong pasyente sa ophthalmologist for further evaluation. Malinaw ang larawan, kaya ito ay gradable. Good news! Wala tayong nakikitang intraretinal hemorrhages, hard exudates o membranes.
Ibig sabihin, wala tayong ebidensya ng active diabetic retinopathy. Pero pansinin ninyo ang mga bilog-bilog na black lesions sa bandang itaas. Yan ay mga laser scars. Ibig sabihin, dati na itong na-laser at na-manage na ng isang ophthalmologist. Pwede natin sabihin sa pasyente, "Ma'am, sir, maganda po ang resulta. Salamat sa laser. Hindi naman na-active ang diabetic retinopathy ninyo. Pero, balik po kayo sa inyong eye doctor para sa regular check-up. Okay po ba?" Bilang pagtatapos, nais kong bigyang diin na hindi sapat na matukoy lang kung may diabetic retinopathy o wala. Mahalagang malaman din natin ang tamang panahon ng pag-refer. Tulad ng ating tinalakay, may mga fundus photos na nangangailangan ng agarang referral, tulad ng mga kaso ng proliferative diabetic retinopathy. At may mga mild cases na pwedeng bantayan muna at ulitin ang screening pagkalipas ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Ngunit tandaan, kapag kayo ay nag-aalangan o hindi sigurado, mas mabuting i-refer na ang pasyente sa ophthalmologist. Mas mainam na mag-refer ng hindi kailangan kaysa ma-miss natin ang mga kasong nangangailangan ng agarang atensyon ng espesyalista.